Politika lang ang nakikitang dahilan ng ilang senador kung bakit umano nagsalita si Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi maka-Pilipino. Ito ang sagot ni Lacson sa mga naging paratang ni Senator Amy Marcos kahapon sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Banat ni Lacson, hindi ugaling Pilipino ang magsalita sa harap ng libo-libong tao laban sa iyong sariling kapatid. That's very un-Filipino, no? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid, di ba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan na sinisiraan yung kapatid. But not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Especially in a religious gathering. So, para sa akin, napaka-un-Filipino nun. Hindi natin ugaling Filipino na ganyan. Sabi pa ni Senator Ping, kung siya ang tatanungin, naaawa siya kay Pangulong Marcos Jr. dahil masakit umano ang magkaroon ng kapatid na magsasalita sa Luneta laban sa iyo. Naawa ko pa kay Pangulo, hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero ang naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Imagine the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Malinaw naman raw ang motibo rito ng senadora, walang iba kundi politika. Wala akong makitang ibang motibo other than politics. Si Senate President Vicente Soto III ayaw nang magbigay ng mahabang pahayag sa mga sinabi ni Senator Amy. Para sa kanya, it could be the defining moment of her political career. Wala pa namang sagot sa ngayon ng senadora sa mga komento ni na Senator Lacson at SP Soto sa kanya. Pero sa kanyang social media, may iba siyang hirit. Handa raw siyang magpa-DNA test hinggil sa usap-usapang hindi raw siya tunay na kapatid ng Pangulo. Samantala, natuloy naman ang budget deliberations ngayong araw na may iba ng officer in charge ng Department of Budget and Management. Pero sabi ni Senator Win Gatchalian, sponsor ng 2026 General Appropriations Bill at chairman ng Committee on Finance sa Senado, walang direktang epekto ang pagpapalit ng ilang miyembro ng gabinete sa budget debates. We just need to adjust a little bit, no, dahil lahat ng nung sinubmit yung NEP, ang DBM secretary ay si Secretary Mina, no? So at lahat along the way Secretary Mina. So syempre ngayon iba naman ang desisyon ng bagong nakaupo, no? So yun ang kailangan adjustment na dapat naming malampasan. Wala tayong adjustment sa timeline. Mag-extend lang tayo ng 1 day instead of 27 to 28 tayo matatapos. So yun lang naman, the rest on track tayo. Pero may panghihinayang pa rin sa pagkaka-resign ni DBM Secretary Amenah Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin. Nahihinayang rin ako kay ES Bersamin, no? Dahil nakatrabaho ko sa very professional, napakabait at ang kanyang pasensya mahaba. Nakakahinayang na wala na siya sa government. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.